Another day, another mini vlog na naman tayo. Lumakad na naman itong babaeng to kay aga-aga. Kalayasan na naman. Saan na naman kaya punta nito? Bakit lumalayo? Punta nga pala ako sa kanto nito para bibili ng ulam. Kasi wala nga kaming ulam kaya napadpad ako dito sa kanto. Ayan na nga, may nakita pa akong lansones. Wow, napakasarap ng lansones. Kaya lang medyo mahal pa ngayon eh. Saka na tayo bibili pag medyo magbaba na yung presyo kasi sa ngayon mahal talaga siya. At marami din akong prutas na nakita. Bumili na rin ako nitong okra, napakasarap niya, tsaka bagong pitas talaga, manamis-namis. 10 piso lang siya, sulit naman, madami din. Kamuting kahoy, bumili na rin ako kasi gusto ko magluto ng pangmerienda ng aking mga anak. Ayan o, 45 pesos daw yung isang kilo. Natawaran ko siya, naging 35 pesos. O diba, nakatawad tayo ng 10 piso. May tuyo din akong binili dahil nga naman, kailangan mag-stock ng tuyo kahit isang balot lang. Nakauwi na nga ako ng bahay. At heto, hinugasan ko na yung aking kamote. Ang hirap magbalot ng kamote talaga kasi nga maliliit siya, diba? Pero maliliit talaga yung aking pinili kasi madali lang siyang kayudin kaya maliliit yung aking kinuha. At ayan na nga, hinugasan ko na tapos simulan ko na ng kayod. Gagawa nga pala ako ng pichi-pichi kuno. Pichi-pichi yung aking merienda sa mga anak ko. Naisipan ko lang siya kasi nga mukhang masarap eh. Natatakam ako nung napanood ko sa video dun sa kabilang app. Ang hirap magkayod, dapat dahan-dahan ka kasi para hindi ka masugatan. 1 kilo nga pala yung aking nabiling kamuting kahoy. At ayan na nga oh, tapos ko na siyang kayudin at ngayon naman pipigaan natin. Siyempre no, naghugas na ako ng kamay niyan. Malinis yung aking kamay niyan. Baka kasi sabihin ng mga nakapanood eh, bakit kinamay kamay ko? Malinis ko yung aking kamay habang ginagawa ko nga yan. At ayan naman, pumapatak na yung ulan. Mabuti na lang nakauwi ako agad. Heto yung natapos natin gadgarin. Napigaan ko na siya at lalagyan natin ng asukal. Napadami yung asukal natin dyan kaya matamis yung ating nagawang pichi-pichi. Sa 1 kilong kamuting kahoy dapat pala 1/4 lang yung asukal. Ang ginawa ko kasi 1/2 na asukal yung aking nilagay kaya matamis yung aking pichi-pichi. Hindi perfecto yung aking paggawa ng pichi-pichi kasi medyo matigas daw. Tapos sabi naman ng mga anak ko matamis naman at saka malambot. Hindi ko nga alam kung ano na talaga eh. Pero para sa akin malambot naman siya. Pero dun sa nakatikim, medyo matigas nga daw. So, hindi pa tayo perfecto dyan. Sabi nga ni Tita Ani, malambot naman daw at saka matamis nga lang kasi nga marami tayo na ilagay na asukal. Hinati ko yung tinimplahan kong kamuting kahoy. Ayan, nilagyan ko siya ng food color. Color orange yung ating nilagay. Tapos yung isa naman is ordinary kamuting kahoy lang na ano, kulay puti lang siya. Ganyan lang siya. Nagpakulo na rin tayo ng mainit na tubig yan sa steamer. Ilagyan natin ng tela yung ating takip para naman hindi matuluan yung ating ginawang pichi-pichi. At sinalin ko na nga dyan sa lagayan ng ating pichi-pichi. Ayan o, diba? Tapos nilagyan ko ng oil yung ating lagayan dahil para pag kinuha natin yung ating pichi-pichi, pag nakaluto na ay hindi siya madikit. O ayan na nga, tapos na tayong maglagay sa ating lagayan. Masarap po siya mga kananay para sa akin na pero hindi pa talaga siya perfecto. Pangkain lang naman sa mga anak ko yan, pang merienda nila. Ayan na nga, ilalagay na natin sa ating steamer yung ating ginawang pichi-pichi. Ayan, napakainit pero kaya-kaya natin ilagay yan. At ayan na nga, luto na siya. Yehey! Ang sarap-sarap naman. Ang ganda tingnan. Maganda din siya pang negosyo mga kananay kung marunong kang ganitong luto. Kung marunong kang gumawa ng pichi-pichi. Yung talagang perfectong pichi-pichi. Ay nako, maganda siyang pang negosyo talaga. Kung ako nga, kung magaling lang ako magluto ng mga ganito, ay magagawa talaga ako. Kaya lang, hindi pa siya perfecto talaga eh. Hindi pa ako gaano marunong sa mga ganito. So, ayan na nga, isasali na natin sa plato yung ating ginawa pichi-pichi. O, di ba, ang lambot, ang bilis lang niyang i-alis sa plato-platong maliit. Dahil nga kasi nilagyan natin ng konting oil yung ating lagayan. O, di ba? Di ba? Ayan, kuha-kuha mo na agad. Hindi ka na mahirapan. Subukan mo rin gumawa nito mga kananay. Napakasarap niya, tsaka simple lang siyang gawin. Tapos mabubusog talaga yung mga anak mo kasi mabigat siya sa tiyan. Talagang mabigat siya sa tiyan mga kananay. Ang dami nakain ng mga anak ko. Ayan o. O di ba marami akong nagawa sa 1 kilo mga kananay. Mabubusog talaga yung mga anak mo. Hanggang dito na lang. Bye!